Mga kapatid, welcome uli sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ngayon ay Week 12, Wednesday, Day 3. Bago ko pumunta doon sa mga Bible verses natin, magbabasa muna ako ng ilang bahagi doon sa outline natin sa Day 3. Letter B. The Spirit of Jesus is not only the Spirit of God with divinity in Him, so that we may live the divine life, but also the Spirit of the man Jesus with humanity in Him, so that we may live a proper human life and endure its sufferings. So, dito binanggit yung particular na title ng Espiritu. Spirit of Jesus, Espiritu ni Jesus. Na kung saan sinasabi sa atin, ang Espiritu ni Jesus ay ang Espiritu ng taong si Jesus. Okay? Nakasama ang kanyang pagiging tao upang sa pamamagitan ng Espiritong ito, Espiritu ito ng taong si Jesus, madala tayo sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus, madala tayo sa isang wastong pamumuhay ng tao. Pag sinabi natin wastong pamumuhay ng tao, hindi natin sinasabi dapat maging mabuti kang tao, dapat huwag kang maging masama, dapat marami mga kung ano-ano magagandang bagay sa tao. Dito sinasabi natin, palaging ang ating huwaran ay si Jesus, lalo na sa ating pagiging tao. Dapat humanly Jesus ka. Ang iyong kahayagan ay ang pagiging tao ng Panginoon na nadadala sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Yun yung reality ng kanyang pagiging tao. Tapos, pagkatapos na ito, sinabi rin sa atin, and endure its sufferings. No, mapalakas ka mula sa mga pagdurusa. Alam nyo kasi ang buhay ng tao, buhay yan ng pagdurusa. Walang tao na pwede magsabi na wala siyang pagdurusa sa buhay niya. No, yung mga walang pagdurusa, nandun na sa simenteryo, tahimik na. Pero hanggat umiiral ka, nabubuhay ka dito sa mundong ito, haharapin natin ang iba't ibang uri ng pagdurusa. Sa buhay pamilya, sa iyong hanap buhay, sa iyong negosyo, sa mga estudyante, sa pag-aaral, may pagdurusa yan. Sa kapaligiran natin, dumadating yung mga bagay ng pagdurusa. At physically, lalo na, marami tayong mga pagdurusa dahil sa kahinaan ng ating laman, bunga ng pagkatisod. Ang mga sakit at psychological, merong pagdurusa. At kung naglilingkod ka naman sa Panginoon, meron din pagdurusa, maging sa buhay eklesiya. Kaya walang makakaligtas sa bagay na yan. Pero ang maganda rito, meron kang Espiritu ni Jesus. Ito ay isang kapangyarihan, lakas, na bumabata sa lahat ng klaseng pagdurusa. Isipin mo pag wala tayo niyan. Di ba? Ang mga tao sa sanlibutan, mga taong walang buhay ng Panginoon, mga hindi nananampalataya, puno ng pagdurusa yan. No? Pero wala silang Espiritu ni Jesus. Kaya yun ang malaking kaibahan. Amen. Sa number 1, sabi niya, in His suffering, Paul needed the Spirit of Jesus because in the Spirit of Jesus, there is the suffering element and the suffering strength to withstand persecution. So yung aspekto ng pagdurusa na dinanas ni Pablo, at pwedeng sabihin natin, dinadanas din natin, sa panahon ng mga paglilingkod, yun ay kung naglilingkod ka sa Panginoon. No? So dapat involved ka sa mga services, nasa church life ka, kasama ng mga kapatid, may services yan, corporate yan, at mula dyan, marami mga pagdurusa. Huwag kang magtaka
Huwag mong hanapin ang isang buhay na gusto ko lahat maayos, yung kapaligiran, tugma sa gusto ko. Hindi ho mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Ang pagdurusa, maging sa paglilingkod sa Panginoon, ay merong ganyan, kaakibat na yan. No? At ang Espiritu ni Jesus ang sumusuporta sa iyo. Nagpapalakas. Ano kanya, yung tinataas ka niya lagi. Minsan, maski nasasaktan ka. O napapaiyak ka sa sitwasyon. Wala kasing pumupuri sa mabubuting gawa mo. Okay, so salamat sa Espiritu ni Yesu Cristo. Tapos number 2 na lang, babasahin ko. Sabi niya, in our preaching of the gospel today, we also need the Spirit of Jesus to face the opposition and persecution. Bakit may pagdurusa? May opposition, may mga sumasalungat. May persecution, may mga umuusig. Kaya lahat yan ay nagdadala ng mga pagdurusa. Amen. So pupunta na ako sa day 3 ng week 12. Amen. So dito meron tayong Bible verses, Acts 16, 6-7, and they passed through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, yet the Spirit of Jesus did not allow them. So mapapansin nyo rito na yung paggawa ng Espiritu, kasama yung tinasabi sa English na forbidden them. No? Pinagbabawalan sila. No? Hindi sila pinahihintulutan. So maging sa work, wag tayo magkaroon ng concept na basta nasa work ako, lahat pwede, pumunta ako doon, gawin ko to. No? Hindi. No? Kailangan, meron kang paggabay ng Espiritu. At nararanasan din natin yung aspekto ng Espiritu na nagbabawal siya. No? Kuminsan, kasi corporate yung service sa Panginoon minsan may mga nagsasabi sa akin, Brother Danny, ganyan ang gawin mo. Ganun ang gawin natin. Ganito yung gawin natin. Kasi may mga nagsasuggest sa atin minsan na hindi naman nagpe-pray. Hindi naman nagpe-pray mga yan. At tumitingin lang sa kung ano yung tama, ano yung mabuti. No? Pero ang tamang paglilingkod, dapat maraming prayer. At maraming pagkilatis. Kinikilatis mo yung galaw ng Espiritu. No? At kung nananalangin ka, malakas ang pagkilatis mo. No? Lalo na kung sa loob ng panalangin mo, sinasamahan mo ito ng pagtutuos ng mga negatibong bagay sa buhay mo, kasalanan, makasanlibutang bagay, mga natural na bagay. Lalong tumitindi ang damdamin mo sa Espiritu. Kaya kailangan lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, napakatalas ng kanilang pakiramdam. May mga pagkakataon, pag ginawa mo yung isang bagay na hindi naman gusto ng Espiritu, nakakadama ka ng kamatayan sa loob mo. Pagkatuyo, parang nagiging balisa ka sa mga ginagawa mo. Kaya importante, ang ating mga ginagawa ay nagbibigay ng kaluguran sa Espiritu. God's New Testament economy is carried out through the Lord's incarnation. Okay, saan na ba ako? Sorry, hindi pa pala ako nag-umpisa. Layo ko na. Okay, so ito na. The title the Holy Spirit was used for the first time at the time of the conception of the Lord Jesus. When the time came to prepare the way for Christ coming to prepare a human body for Him. So yung unang titulo ng Espiritu na ginamit sa bagong tipan, ay ang Holy Spirit o Espiritu Santo. So diyan nag-umpisa ang gawain niya. So siyempre sa lumang tipan, Spirit of God, Spirit of Jehovah, yan ang mga ginagamit. Kung tutusin, yung gawa sa lumang tipan, giisin at sa gawa din siya sa pamamagitan ng Espiritu, pero merong ibang title. At ang madalas ginagamit dyan, yung title na Spirit of God. O kaya, Spirit of Jehovah. Hindi pa na-process yung Diyos, no?
Pero pagdating sa bagong tipan, no, dumating ang isang titulo na hindi ginagamit sa lumang tipan. Ang titulong yan ay ang Holy Spirit, Spirito Santo. No, at ito ay unang nagamit, no, sa panahon ng pagbubuo, no, upang magbuo ng isang katawan para sa Panginoong Jesus, no, sa loob ng sinapupunan ni Maria. Kaya sinasabi diyan, siya ay pinaglihi ng Espiritu Santo. Binuo ang isang Diyos tao. No? At ang titulo ng Espiritu na unang gumawa sa loob ng bagong tipan ay ang Espiritu Santo, Holy Spirit. Yan ang titulo. Amen. This title, Holy Spirit, is involved with the Lord's incarnation. Hence, according to the principle of first mention, the Holy Spirit is related to Christ's incarnation and birth. So yung unang pagbanggit ng Espiritu Santo, ito ay may kinalaman siya sa pagkakatawang tao at pagsisilang ng Panginoon. No, at ito ay ang pagbubuo sa Kanya. No, binuo ang isang Diyos tao na hindi pa nagkaroon sa balat ng lupa mula ng simula. Ang maker, pwede ko sasabihin, ang maker nito, no, ang direktor, ang puwersa, okay, ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Espiritu Santo. Yan ang unang titulo na binanggit sa atin. In Acts 16:17, Luke turns from the Holy Spirit to the Spirit of Jesus. Ayan na, mula sa Acts 16, nagkaroon na isang pagbaling. Bumaling siya mula sa isang titulo, Holy Spirit, pumasok naman ang isa pang titulo. So, ang title na ito ay The Spirit of Jesus. Ayan na. Pero katulad ng sinabi ko natin noong nakaraan, yung Spirit of Jesus, nakapaloob naman yan sa Holy Spirit. No? Isa siyang particular na titulo para sa mga particular na gawain. So yung una, Holy Spirit. Anong particular na work yan? Incarnation and birth of the Lord. Yun lang yung ginamit niya. No? At mula dyan, bumaling sa isang titulo naman. Spirit of Jesus. O, tingnan naman natin, ano naman ito? Amen. Okay, so, as a man, Jesus was first living a human life and then was crucified and resurrected. And he ascended to the heavens and has been made Lord and Christ. The Spirit of Jesus involves more than the Holy Spirit does. The Holy Spirit involves only the incarnation and birth of the Lord Jesus, but the Spirit of Jesus involves His humanity, human living, death, resurrection, and ascension. So yan yung mga involvement, okay, na napapaloob, nasasakop, no, ng Spirit of Jesus. So sa Holy Spirit, nung una siyang ginamit, okay, incarnation lang and birth. Yun lang. Pero siyempre, yun yung unang aspekto o unang accomplishment. Pero mula dyan, bumaling sa Spirit of Jesus. Isang titulo, isang particular na titulo na kung saan, okay, nakapaloob naman dito ang kanyang pagiging tao, pamumuhay bilang isang tao, kamatayan, pagkabuhay na muli, at pag-akyat sa sangkalangitan. So, nagkaroon siya ng progress. So, yung mga spirit, katulad ng sinasabi natin, isang espiritu lang yan, pero iba't ibang titulo na kung saan nagkakaroon siya ng mga progress of work, accomplishment. Okay? So, yun yung nangyayari dyan. Okay, so, today's reading na tayo. In Acts 16,
The move of the apostles in their evangelistic work was strictly speaking not by the Spirit of God. Rather, it was the Holy Spirit who was involved with the Lord's incarnation and birth, and by the Spirit of Jesus, who was involved with the Lord's humanity, human living, death, resurrection, and ascension. These two divine titles indicate strongly that Paul's move in his evangelistic work was not something in the way of the old dispensation. It had been a move in the old dispensational way. If it had been a move in the old dispensational way, then the Spirit of God and the Spirit of Jehovah should have been involved. So, ito yung sinasabi natin. Sa lumang tipan, ang sangkot dyan ay ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ni Jehovah. Yan yung lumang tipang kapanahunan. Pero nung dumating ang Panginoon, siyempre, dinala na niya yung isang bagong kapanahunan. Ang lumang kapanahunan ay hindi na umiiral yung paraan nila. Kaya hindi na binabanggit yung Spirit of God and the Spirit of Jesus. At ang pagsasagawa niya na isang malaking pagsasagawa, ay ginagamit na niya ang titulong Espiritu Santo at Spirit of Jesus. Amen. Na kung saan naririto ang pamumuhay ng Panginoon bilang isang tao, ang kanyang pagkapako sa krus, at ang kanyang pagkabuhay na muli, ang kanyang pag-akyat sa sangkalangitan, kung saan siya ay naging Panginoon. So lahat ng ito ay nandito na ngayon. At pinakikita sa atin na sa panahon ng gawain ng mga apostol, ito na yung Espiritu na gumagawa sa kanila. At ang Espiritu ni Jesus ay naging pangunahing Espiritu na gumagabay, nagbibigay ng direksyon, nagpapahid, nagbibigay ng damdamin, wag mong gawin yan, ito ang gawin mo, wag kang pumunta dyan, dito ka pumunta. So ganun na yung gawain. Wag natin isipin na yung bagong tipan ay kapanahunan ng freedom. Hindi ito freedom. Ito ay kapanahunan ng Espiritu na kung saan siya ang Panginoon. Amen. Okay, so tutuloy ko yung basa. Instead, in Acts 16, we are told that Paul and his co-workers were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia and were not allowed by the Spirit of Jesus to go into Bithynia. The fact that Luke speaks of the Holy Spirit and the Spirit of Jesus indicates that the evangelistic work of the apostles was a new move in God's New Testament economy. Itong ginagawa ng mga apostol na karamihan sa mga gawain nila ay naka-record sa Acts. Ay isang pagpapatuloy ng gawain natin ngayon. So hindi naman sinasabi na yung gawa ng mga apostol noon sa kanila lang yon. Hindi. Ang aklat ng mga gawa, walang katapusan yan. Ito ay sinimula ng mga apostol, tuloy-tuloy at umabot hanggang sa atin ngayon. Kaya tayo ang pagpapatuloy ng aklat ng Acts, aklat ng mga gawa. Kaya kung paano ang gawain nung kapanahunan ng mga apostol, pinapangunahan ng Espiritu Santo at ng Espiritu ni Jesus, ganyan din ang gawa natin ngayon. Kailangan yung karanasan nila ay maging karanasan din natin. Kaya makikita natin yung mga halimbawa. Gusto nilang magsalita sa Asia? Oops, sabi ng Espiritu. Hindi sila pinayagan. Gusto nilang pumunta sa Bithynia? Oops, wag dyan. Hindi sila pinayagan. Kaya makikita ninyo,
lahat ng ito ay mga halimbawang nilagay sa harapan natin ngayon. No, lalo na itong mga kapatid na mga full-timer, kayo mga full-timer, mga co-worker, mga nangunguna sa gawa, na kung saan yung mga karamihan, yung eklesiya ay sumusunod. Napakahalaga na matutuhan natin ito. No? Kaya wala ritong libre o free. Hindi free yan. Bagamat sinasabi sa atin na nagkaroon ng freedom na libre tayo sa mga kautusan. Wala na pa, hindi na panahon ng kautusan, pero wag natin isipin na sa panahon ng bagong tipan, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. No? Kailangan maintindihan natin ito ay panahon ng Espiritu. No? Ang isang tao na naglilingkod sa Panginoon, dapat kaisa niya ang Espiritu, puspos siya ng Espiritu, nare-regulehan siya ng Espiritu, ang direksyon niya ay ang direksyon ng Espiritu, malinaw sa kanya ang pagsasalita ng Espiritu. No, kaya nga kung nagpe-pray tayo, kailangan ito ay prayer into the Spirit. Panalangin na kung saan i-a-usher ka sa Espiritu. Yun ang tamang prayer. Hindi yan hingi lang ng hingi. Panginoon, gusto ko makaisa ka. Gusto kong makita ka. Gusto kong madama ka. No, puspusan mo ako, Panginoon, yung buhay ko, yung direction ko. No, gusto kong maging direction mo. So, ibang klaseng prayer ng New Testament economy. Ito ay lagi isang panalangin na nagdadala sa atin tungo sa Espiritu. God's New Testament economy is carried out through the Lord's incarnation, humanity, human living, death, resurrection, and ascension. The Holy Spirit and the Spirit of Jesus include these matters. When we have this Holy Spirit and the Spirit of Jesus, we have Christ in His incarnation, in His humanity and human living, and in His death, resurrection, and ascension. Sa isang banda, pwede natin sabihin, yung mga binabanggit dito, incarnation, humanity, human living, death, resurrection, and ascension. These are all processes. Mga proseso ito na dinaanan ng Panginoon. No? Pero itong mga prosesong ito, okay, ay naging bahagi natin at dapat maging bahagi natin, no, sa pagsulong natin bilang mga believer. Nang ibig sabihin nito, kailangan maipasok ka sa incarnation. Maipasok ka sa human living, maipasok ka sa kamatayan, sa pagkabuhay ng Panginoon, sa kanyang pag-akyat sa sangkalangitan. Kailangan nandyan ka. No? At ang paraan ay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ay Espiritu ng realidad. Kaya paulit-ulit, huwag natin kakalimutan na ang Espiritu, hindi lang siya objective. Napaka-subjective ng Espiritu. At ito ay nasa loob natin, at ito ay spirit of reality, na kung saan dadaling ka niya sa realidad ng mga bagay na dinaanan ng Panginoon. No? At sa pamamagitan nito, madadala ka sa totoong mga evangelistic work ng Panginoon. Pag wala yan, anong klaseng work ang gagawin natin? Mga organizational work, mga methods. No? So, hindi yan ang ekonomiya ng Diyos. Ang ekonomiya ng Diyos ay ekonomiya ng buhay, ng Espiritu. No? Kaya, kailangan naiintindihan natin kung ano itong New Testament economy. Pag wala ang Espiritu dito, hindi siya New Testament economy. So, ganyan ang kailangan naiintindihan natin. So, sa work ng Panginoon, gusto mo siyang i-carry out. Sasabihin nga natin, God-ordained way. Pero, kung wala ang Espiritu, pwede mo sabihin, ginagawa mo yung mga God-ordained way,
but in a formal way, in an organizational way, in a way of method, it will never work. It will never work. Ang espiritu ng realidad. No? Amen. So after his resurrection and his ascension, Christ has become the pneumatic Christ. The pneumatic Christ is identical to the Spirit. The pneumatic Christ is constituted of certain elements: incarnation, humanity, human living, death, resurrection, and ascension. So yung Kristo ngayon ay pneumatic. No, ang alam natin, ang salitang pneuma ay hangin. Kaya sinasabi natin, si Kristo ay ang malahanging Kristo. No, at ang reference natin dito, 1 Corinthians 15:45, 2 Corinthians 3:17. 1 Corinthians 15:45, the Lord or the last Adam became the life-giving Spirit. Ang last Adam ay si Kristo. Ano si Kristo ngayon? Life-giving Spirit. Pneuma yan. No, kaya ginagamit natin yung term na siya ngayon yung pneumatic Christ, malahanging Kristo. 2 Corinthians 3:17, I think, hindi ko naman na-check. I think lang. Now the Lord is the Spirit. No? Na sinasabing ngayon, si Kristo ay Spirito. No? Ano siya ngayon? Spirito. No? At bilang isang Espiritu, bilang isang Espiritu, naririto lahat sa Espiritong ito ang mga dinaanan niyang proseso, ang incarnation, humanity, human living, death, resurrection, and ascension. So, kumpleto siya. Diyan mo siya mapapasukan. No? Diyan mo siya maa-apply. At diyan ka maipapasok, no, sa mga bagay na yan sa pamamagitan ni Kristo na siyang Espiritu ngayon. After his resurrection and his ascension, Christ has become the pneumatic Christ. So nabasa ko na to. In the entire universe, he is the only one who possesses these 6 qualifications. Only he is qualified. The Spirit of Jesus is the realization. Realization is reality. Realization of this qualified Jesus. The Spirit of Jesus, who is also the Holy Spirit, is the totality of such an all-inclusive one. So yung term na all-inclusive one, tumutukoy siya sa Espiritu na nagpapaloob sa 6 na proseso na dinaanan ng Panginoon. No? At sinasabi nga sa atin, dito sa buong sansinukob, siya lang ang nag-iisa na merong ganyang klaseng katangian. No? Ang kanyang mga proseso na dinaanan ay naging katangian niya. Ito ay naging mga divine attributes, dibinong katangian ng Diyos ngayon na naipapasa sa atin at nagiging bahagi natin sa panahon ng ating pakikipag-isa sa Panginoon bilang Espiritu. So, human living. Paano ka mabubuhay ng tamang buhay ng tao? Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang tamang buhay ng tao? Sa mundo, basta honest ka, okay na yan. Sabi nila, honesty is the best policy. Pag may nawala, sinosole, okay na sa kanila yon. Maganda rin naman yan. O ang iba naman, sasabihin, basta hindi ka sinungaling, okay ka na. Mahirap kasi makahanap ng taong hindi sinungaling. Pati believer, sinungaling din minsan. Sorry po. Kaya mahirap pumanap ng tamang buhay. Pero maski hindi ka sinungaling, hindi sasabihin ko, hindi pa rin tama yan. Yung character mo, bilang isang tao. Di ba? Mahirap sumunod sa mga tamang oras.
punctuality. Sabi niya gano'n. Yan ay karakter ng mga ibang bansa. Tapos pag hindi punctual, kasi Pilipino yan eh. Alas 10 ang usapan. Alas 11 na, wala pa. Ay, nako. Pero sasabihin ko sa inyo, ang tamang humanity ay the humanity of Jesus. No? Kapag ang humanity mo ay ang Panginoon, uplifted yan. Mataas. Sinisignify ng acacia wood yan. So, Brother Danny, paano yan? Paano gagayahin mo? Hindi mo magagaya. Hindi mo magagaya yan. Sasabihin ko sa iyo, ang paraan lang ay ang Espiritu ni Jesus. Di ba? Panginoon. No? Gusto kong makaisa ang Espiritu mo. Di ba? Tapos yung mga ibang mga proseso. No? Human living. Tapos yung death niya. Death. Alam niyo ba, kailangan natin ng death, kamatayan ng Panginoon. Kailangan makapasok ka dyan, maging pamumuhay mo yan. No? Sapagat ang epekto ng kanyang kamatayan, no, ay ang paglagay sa kamatayan ng lahat ng mga natural na bagay sa buhay natin. Dami natural. No? Laman, mga kahayagan ng laman. Kaya minsan pag nag-uusap-usap, no, naaamoy yung laman. Nadadama. Di ba? Naihahayag. No? At ito ay nagbubunga ng isang kamatayang negatibo. No? Kaya paano ka madadala sa kamatayan ng Panginoon? Pamamagitan ng Espiritu. Espiritu, no, ang nagdadala ng effect ng kamatayan ng Panginoon. Resurrection. Power yan. Mga kapatid, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay isang kapangyarihan na dinadala niya sa tao ngayon. No? Ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Kaya kuminsan, sa meeting natin, marami mga patay. Hindi gumagalaw, hindi nagpa-function, hindi nagre-release ng espiritu. Yung nasa meeting, sharing na po, prophesying na. So, yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi nahahayag. Hindi nahahayag. Diba? Ascension, kanyang pag-akyat sa sangkalangitan. Ito ay isang pamumuhay na kung saan nasa ibabaw ka ng lahat ng mga negatibong bagay. No, nilagay mo yan sa ilalim ng paa mo. So, mga kapatid, lahat ng ito ay mga kagalingan na dinadala ng espiritu tungo sa tao. Paul and Silas were forbidden to speak the word in Asia, not by the Spirit of God or by the Spirit of Jehovah, but by the Holy Spirit who carried out the conception of the Savior. When they tried to go into Bithynia, it was not the Spirit of God or the Spirit of Jehovah who did not allow them. It was the Spirit of Jesus who did not allow them to go there. Amen. So muli, pupunta kami sa Bithynia, sabi ng mga apostol. Tara sa Bithynia. Biglang espiritu. Wag. Ganda, di ba? Damang-dama nila, ayaw ng espiritu. Bagamat hindi pinaliwanag sa atin, paano ba sila binawalan ng espiritu? Sabi dito, the Spirit forbid them. Oo, sinabi, forbid them. Pero paano? May nagpakita ba? May malakas bang tinig na wag? Walang sinabi sa atin. Pero sinabi rito, yung espiritu, hindi sila pinayagan. Pupunta sila ng Asia, hindi sila pinayagan. O sa Bithynia na lang, hindi rin sila pinayagan. Paano ginawa yan? Sabihin nyo nga. O ikaw, personally, paano ka pinagbabawalan ng Panginoon sa pamamagitan ng espiritu? Isipin mo nga. Isipin mo.
So mga kapatid, minsan ang karanasan natin kulang. Kulang talaga. Hindi tayo umaabot dito sa mga sinasabi rito. Kaya maraming bukol ang inaabot natin minsan. Oh, Panginoong Jesus. So, nawa, kaawaan tayo ng Panginoon, palalimin pa niya. Ang ibig ko sabihin dito, mapalalim pa natin ang ating kaugnayan sa Espiritu. Mapalalim natin, mapalakas natin, mapataas natin. No? Kaya, kailangan natin ng awa. Amen. Paul and Silas, okay. Okay, so, the Spirit of Jesus is the Spirit of the one with humanity, who lived a human life on earth for 33 and a half years, who died an all-inclusive death, who resurrected from the dead to propagate the divine life by imparting it into all his believers, and who ascended to the heavens to be made Lord and Christ. Amen. So ito yung Spirit of Jesus. Kaya ito yung binibigyan ng pansin natin ngayong panahon na ito, sapagkat ito ay panahon ng pagsasagawa. Pagsasagawa siya. Naglilingkod tayo, nagpo-propagate tayo, nagtatayo tayo ng eklesiya. Okay, marami tayong gawain, pati personal na buhay natin. No? So ang aspekto ng Espiritu na siyang kailangan natin ngayon ay Spirit of Jesus. Sa isang banda, itong Spirit of Jesus, isa siyang puwersa at kalakasan na bumabata sa lahat ng mga suffering ng buhay natin. No, upang malakas tayo. No, makatulog ka sa gabi ng maayos. Pero, ito namang Espiritong ito ay kailangan din natin sa buhay eklesiya. No, sa ating coordination, no, sa mga kapatid, sa ating paglilingkod, no, sa maraming bagay, no, na spiritual na sinasagawa natin ngayon. No, kaya ang gawain ng Panginoon, no, ay ang isagawa, no, ang Espiritu tungo sa tao ngayon. No, kaya bukas ka dapat. Panginoon, bukas ako, eto ko. Isagawa mo yung Espiritu mo sa akin. Kung minsan yung eklesiya, marami rin mga problema. Minsan mas maraming negatibong bagay sa eklesiya na nakikita, na pag-uusapan, no, at na nagbabanta ng mga kaguluhan. Kaya mga kapatid, walang ibang daan. Ano man ang gawin natin, minsan hindi naman natin maayos ang mga problema. No, ang kailangan lang natin mapuspusan tayo ng Espiritu ng Panginoon, positibo na sumulong yung eklesiya. Minsan nga sabi ng isang kapatid, daming negatibong pinag-uusapan sa loob ng eklesiya. Para kulang kayo. Kulang kayo ng pagtatamasa sa Panginoon. Amen. Amen. So last part na ako. The Spirit is the totality of the full realization of the all-inclusive Jesus. The apostles were moving under the direction and guidance of such an all-inclusive Spirit. So ngayon, lalong napalakas sa atin yung term na all-inclusive. Okay? Spirit. Spirito na nagpapaloob sa lahat. No, na ito ay tumutukoy sa Espiritu na kung saan ipinaloob niya roon ang lahat ng mga kayamanan, mga bagay na narating ng Panginoon na isagawa niya, mga proseso na kung saan siya ay dumaan. Lahat ng ito ay hindi lang history, no, kundi mga pamana sa atin ngayon. No, naging kagalingan natin, naging kalakasan natin, naging karanasan natin, naging suporta natin, no, para sa pagsasagawa ng kanyang walang hanggang ekonomiya. Amen. So salamat Panginoon sa mga bagay ng bagong tipan na naisasagawa namin ngayon sa pamamagitan ng Espiritu. Ikaw nga ang malahanging Kristo
na naiidala tungo sa loob namin. Salamat din sa mga terminolohiya ang tinuturo mo sa amin upang payamanin namin ang aming mga pagsasalita, ang aming pagsasagawa, madala kami ng espiritu ng realidad tungo sa iyo at sa mga proseso mo upang ang lahat ng ito ay maging sangkap namin sa panahon ng aming pamumuhay, sa panahon ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.